Paano matetest o masusubukan kung totoo at talagang mahal ka ng isang lalaki? Mga kamamay, ang daming nagtatanong nito. Ano ba daw yung mga palatandaan, mga bagay na maaari nating tingnan, pagbasehan para lang masabi natin na totoong mahal tayo ng isang lalaki. Especially kung bago pa lang kayo sa inyong relasyon o something na sabihin natin medyo matagal-tagal na rin pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sigurado o duda ka pa rin kung totoong mahal ka ng isang lalaki. So sa video na to mga kamamay, share ko po sa inyo ang ilang mga bagay na pwede nyo pong gawin, pwede nyo pong i-apply, okay, sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang malaman mo talaga at matest kung mahal ka talaga ng lalaking pinili mo. So mga kamamay, bago po natin to simulan, lagi ko lang hinihiling sa inyo if ever na nakakatulong or if ever na bumabalik ka dito sa ating channel, huwag ka namang magdalawang isip. Okay? Hinihiling ko lang naman to kasi malaki din po may tutulong nito sa ating channel para mag-grow pa. Huwag mo naman sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka na rin sa ibaba para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share at ituro sa inyo. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Huwag na natin masyadong patagalin ang ating video na to. So ano nga ba yung mga palatandaan na maaari mong tingnan or pwede mo rin gawin, mga bagay na maaari mong gawin upang matest o malaman mo na totoong mahal ka ng isang lalaki? So number 1, obserbahan mo ang effort at hindi yung salita. Yes, mga girls, hindi po salita ang inyong dapat bilangin ha. Hindi po salita ang inyong dapat pakinggan palagi ha. Oo, mga kamamay, ang mga lalaki, kahit anong matatamis na salita, lalo na kung umpisa pa lang ng inyong relasyon, kaya niyang sabihin at handa niyang sabihin para lamang mapangiti ka at ma-sugarcoat ka sa mga salita niya. Pero hindi ganun kadali eh. Kailangan yung gawa. Yung gawa ang bantayan mo at hindi yung puro salita. Maraming mga lalaking ganyan. Lahat sasabihin, mangangako, di ba? Sasabihan ka ng ganito, ganyan. Sasabihan ka ng mga pangarap. Kailangan dapat tinutupad. Hindi yung puro salita lang. At napakarami ngayon sa mga lalaki yung ganyan. Puro salita lang pero kulang sa gawa. Huwag kayong masyadong magpapasugarcoat sa ganyan kasi delikado. Mahirap na. Piliin po ninyo yung lalaking may isang salita. Hindi puro lang salita. Mahirap yan. Kaya mga kamamaya, kung gusto po ninyong matest kung totoong mahal talaga kayo ng isang lalaki, bantayan nyo po yung kanyang mga gawa, hindi yung kanyang mga puro pangako at puro salita. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, kahit anong pagsubok, hindi kanya iniiwanan. Yes, mga kamamay. Ito, napakarami din po sa mga kalalakihan. Yung tipong kasama mo lang siya kapag masaya kayo. Kasama mo lang siya in the good times. Pero pag dumating yung time na nagkakaproblema ka na, yung tipong kailangan mo na ng pinansyal, sabihin natin, kailangan mo talaga, pero hindi naman ganun kalakihan, yung lalaki nawawala. Okay? O kaya naman, something na kailangan mo ng support, yung lalaki hindi mo maasahan. Okay, sabihin natin na biniro mo lang naman siya. Babe, buntis ako eh. Hindi pa ako nagkakameron eh. Tapos bigla siyang nagalit, bigla siyang umiwas, bigla siyang hindi nagparamdam, pero sa isang banda, niloloko mo lang siya or something na binibiro mo lang siya. Birong totoo, paano kung ganito, kung ganito nga, mangyari talaga. So makikita mong reaksyon. Magagalit yan, iiwas yan, sasabihin yan, baka hindi ako yan. Tapos sasabihin pa niyan, babe, hindi pa ako handa eh. Tapos iiwas. Tapos lagi nang mainit ang ulo. Di ba? So minsan, biruin nyo rin ang ganyan. Pakikita nyo po kung sino po yung mga lalaki na hindi kayo iniiwan sa kahit na anong pagsubok ang dumating. Hindi yung mga lalaking kasama nyo lang sa sarap. Pero kapag nandiyan na yung hirap, nawawala, kayo rin. Sa bandang huli, kayo rin ang kawawa. Napakarami ng ganyang pangyayari mga kamamay. Okay? Nung nabuntis, iniwanan. Kaya ang dami ng mga single mother ngayon. Pumili ng gwapo, pumili ng macho, pumili ng ng magaling magsalita. Pero nung nabuntis, wala. Iniwanan. Lalo na yung mga OFW na lumalayo, hindi ko man sa nilalahat. Pero mag-ingat po kayo.
nag-aalala lang ako sa inyo. Okay? So, tumatawa ako pero totoo po. Huwag po kayong magpapabulag sa kung sino-sino man dyan. Ang kailangan po natin talaga is yung may isang salita. At syempre yung hindi po kayo iniiwan sa kahit na anong pagsubok ang dumating. Yung tipong hindi nyo lang sila kasama sa saya, sa sarap. Kailangan pagdating sa hirap, pagdating sa mga challenges, nandyan din po sila. Mga girls. Okay? Kasi pag ang isang problema, ang isang bagay, napasok nyo na yan, ang hirap nyo ng labasan. Okay, sana kung ibang labasan pero sinasabi ko po sa inyo mga kamamayan, pili po kayo ng mga lalaking maaasahan, may isang salita at hindi kayo iniiwan sa kahit na anong pagsubok pa man ang dumating. Di bali na po mga kamamay na magtagal sa ligawan basta makilala nyo ng ayos yung lalaki. Kahit umabot kayo ng 5 taon sa ligawan, basta makilala at masigurado nyo na maayos yung lalaki. Kaso yung iba'y binabaliktad Sabihin ng ibang mga babae dyan, sasagutin na kita kasi hindi naman dapat panliligaw ang pinapatagal yung relasyon. Ayun, hindi kinilala. Pumasok agad sa relasyon. Nagpabembang ka agad, anlibengbang. Tapos iniwanan. Kasi hindi nga niya kilala yung lalaki masyado Masyado lang siya talagang, alam mo yun, nag-advance, naging advance sa mga bagay-bagay. Kaya yun, luhaan. Ang masama nito, nabuntis, iniwanan. Ayoko mangyari sa inyo yun mga kamamay. Kaya please, hanggat maaari, pili kayo, okay lang na magtagal sa ligawan. Wag lang sa, alam mo yun, wag lang sa magsisi kayo pagdating ng araw. Kasi maling lalaking napili ninyo. Okay? So next. Minsan, magpanggap ka na may sakit. Kahit once in a month. Sabihin mo may sakit ka kahit wala naman, magpanggap ka. Titingnan lang natin yung reaksyon ng isang lalaki. Kung may concern ba siya, o kung babaliwalain ka lang niya, o maaasahan mo siya, pag dumating yung mga time na ganito, dyan mo malalaman. Dyan mo matetest kung talagang may genuine. Pag sinabing genuine, totoo. Yung tipong nandyan siya kapag kailangan mo. Hindi yung pag sinabi mong may sakit ka, hindi na nagpaparamdam. Kapag sinabi mong may sakit ka, wala, chat-chat ka lang, inom ka ng gamot. Yung iba kasi talaga na totoong nagmamahal, totoong may concern, talagang pinupuntahan ka niyan sa boarding house, sa bahay, o kung saan pa man. Pero kung ikaw man is nasa ibang bansa, huwag kang umasa. Napupuntahan ka dyan. Yung tipong yung support niya, nandyan lang naman. Tumatawag, nag-video call, walang problema kapag kaganon. Pero kung malapit lang naman, kapitbahay mo lang naman ng jowa mo, dapat puntahan ka. Okay, alamin kung okay ka ba, tanungin kung nakainom ka na ba ng gamot, kung hindi mo kayang magluto para kumain, pagluluto ka. May mga ganyang lalaki talaga at yung mga ganyang lalaki, genuine po at yan dapat ang inyong hinahanap. Okay, kapag sinabi mo na may sakit ka, ura-urada, wala pang ilang minuto, nandyan na yun. Kasi ayaw nila na nakakaramdam pa ng hindi komportable at ganyan po ang totoong nagmamahal. Isa po yan sa aking tips na inilagay kasi makakatulong po ito para makita mo ang magiging reaksyon ng isang lalaki sa mga panahon na kailangan mo ng tulong niya. Alright? So next. So proud siya at hindi ka ipinapahiya. So ang isang lalaki, proud lagi yan sa'yo. Hindi ka niyan ikinakahiya. Yung tipong lalabas kayo ng bahay, hindi niya ikinakahiya yung pagiging sweet niya sa'yo. Diba? Yung pagiging gentleman niya sa'yo, isa yung palatandaan para makita mo na talagang mahal ka niya. Yung tipong inuuna ka niya sa lahat. Okay, tinatanong ka niya kung saan mo gustong kumain, lalo na kapag buntis ka, tinatanong niya kung anong cravings mo, may concern siya sa iyo. Okay, makikita mo talaga yung pagmamahal o matetest mo talaga yung lalaki kapag nagpapakita siya ng yung pagiging proud niya sa iyo. Hindi ka ikinakahiya. Kahit sinong magtanong, ito, asawa ko to. Okay, kahit sinong puntahan ninyo or something na uuwi kayo ng probinsya, handa mo siyang isama or handa ka niyang isama, yung ganun ba? Hindi kayo kinakahiya, proud na merong isang ikaw. Kasi kung ako tatanungin niyo, napakarami po ng sitwasyon na itinatago po nila ang kanilang relasyon kasi nahihiya ganito. Okay? Pag may pupuntahang mga okasyon, ayaw isama yung babae kasi kinakahiya. 'Di ba? O kaya naman ayaw isama kasi may kabit. Okay? Meron palang ibang relasyon, napakasakit. Kaya mga kamamaya, kung kayo ay nakakilala ng isang lalaki, hindi kayo kinakahiya, yung tipong panatag ang loob mo, na wala kang kasabay, o wala siyang ibang asawa,
talagang pasalamatan mo. Diyan mo matetest na talagang ikaw lang talaga at walang iba. Basta malaman mo na proud siya at hindi ka kinakahiya. Kaya nga minsan, nagkakaproblema kinakahiya po kayo kasi may asawa, may kabit, o may jowa, o kung ano pa man. Kaya sinasabi ko palagi mga kamamay, kung ang isang lalaki hindi nahihiya at proud na ikaw yung asawa, pasalamatan mo kasi totoo kang mahal niyan. Right? And last, tingnan mo ang kanyang reaksyon kapag tumanggi ka sa labing-labing. Yes, makikita mo rin kung talagang mahal ka ng isang lalaki kapag nakita mo yung reaksyon niya sa pagtanggi mo sa labing-labing. Kasi kung talagang mahal ka niya, irerespeto niya kung ano man yung desisyon mo. Kung halimbawa, pagod ka sa trabaho or something na may sakit ka, mauunawaan niya, hindi siya magagalit. Sabihin niya, sige babe, okay lang. Naiintindihan ko rin naman. Magpahinga ka muna siguro. Some other time na lang tayo maglabing-labing. Naiintindihan kita. Pero, kung yung lalaki na jowa mo ngayon, tinanggihan mo lang ng minsan, kung ano nang naririnig mo sa kanya, kung ano-ano nang sinusumbat sa'yo, diyan ka magtaka. Kasi bakit daw tumatanggi? Baka daw may iba ka na. O bakit daw tumatanggi ka? Siguro may problema. Kung ano pa man, kung ano-ano, ganyan. Pag nagalit yan, hindi ka nirespeto, malamang sa malamang, X yan mga kamamay. Hindi yan sign na tamang tao yung napili mo. Hindi yan sign na talagang totoong mahal ka ng isang lalaki. Kasi ang totoong nagmamahal, handa niyang irespeto kung anumang desisyon ang meron ka o kung anumang desisyon ang gagawin mo. Okay? So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga advice o mga test na maaari niyo pong gawin sa inyong relasyon upang alam niyo na, malaman niyo po na totoong mahal kayo ng isang lalaki. So sana makatulong, sana ay alam niyo yun, makatulong nga po sa inyong mga buhay pag-ibig itong mga topics and tips na aking i-share sa inyo. Muli, if ever na gusto niyo po yung mga ganitong love advice, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.